Sa Estados Unidos, sinabi ng Centers for Disease Control and Prevention na noong 2022, isa sa 4 na tao sa bansa ay 70 milyon ay naiulat na may kapansanan o disability. Sa Washington, alamin po natin ang detalye mula kay Jeff Sanidad. Sa kauna-unahang pagkakataon, nangalap ng data ang 2022 Behavioral Risk Factor Surveillance System o BRFSS sa mga nararamdaman kaugnay ng long COVID. Ang long COVID ay sinasabing mga sintomas na tumatagal ng 3 buwan o lampas pa na wala naman sa isang individual bago ito nagkaroon ng COVID. Ayon sa 2022 BRFSS, ang sintomas ng long COVID ay mas nararanasan ng mga tao sa bansa na may kapansanan kung ihahambing sa mga walang kapansanan. Batay sa datang nakolekta, higit sa 10% ng 70 milyong adults sa US na iniulat na may kapansanan noong 2022 na may long COVID. Ayon sa CDC, bagamat sinuman na magka-SARS-CoV-2 infection ay maaaring makaranas ng long COVID, sinasabi ng data na may mga grupo ng individual na mas delikadong makadevelop nito. Kasama sa mga grupong ito ay mga taong may kapansanan. Sa kasalukuyan, ang CDC, clinicians, mga partner ng pampublikong kalusugan at iba pang ahensya ng pamahalaan ay nagtutulungan upang lalong maunawaan ang impact ng long COVID sa mga tao. Ito rin ay upang lalong matunton at masuportahan ang mga pangangailangan ng mga taong may kapansanan. Rekomendasyon pa rin ng CDC na ang bakuna ang pinakamabisang proteksyon laban sa COVID-19 at sa iba pang mga seryosong epekto nito. Jeff Sanidad, Washington DC para sa Mata ng Agila International. Trusted, connected, on point. Jeff, bukod sa relasyon sa pagitan ng long COVID at ng adults with disabilities dyan sa US, ano-ano pa ba ang findings na binanggit sa CDC report? Oo, kasama sa ibang findings ng 2022 BRFSS na ang older adults, yung mga 65 taong gulang pataas, ay sinasabing may mas mataas na disability prevalence kumpara sa ibang grupo ng edad. Dagdag rito ayon sa CDC, kung ibabase ang status ng kapansanan sa lahi o ethnicity, ang grupong may pinakamataas na disability prevalence ay yung American Indian o Alaska Native at iba pa o multi-race. Kapwa ito nasa halos 40%. Balik sa inyo dyan. Maraming salamat sa iyo, Jeff Sanidad, nag-uulat mula sa Washington, USA.